Alam mo ba na may sikreto ang matatandang masigla at malalakas kahit lampas 70, 80 o 90 na sila? Hindi ito mamahaling vitamins o imported na pagkain. Ang sikreto nila ay mga simpleng gawain na ginagawa nila araw-araw. At ang maganda, kayang-kaya mo ring gawin ito nang hindi gagastos ng malaki. Kaya kung gusto mong manatiling malakas at masigla kahit anong edad mo na, manatili ka rito. Dahil baka ito na ang pinaka-importanting video na mapapanood mo ngayong taon. Marami sa atin, lalo na kapag tumatanda, iniisip na normal na lang ang mapagod agad, sumakit ang likod, o mawalan ng gana sa mga dating kinagigiliwan. Oo, normal na ang katawan ay nagbabago habang lumilipas ang panahon, pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong magagawa. Ang totoo, kahit simple at maliit na hakbang, ay pwedeng magdala ng malaking pagbabago sa kalusugan. Ang katawan natin ay parang halaman. Kapag hindi inalagaan, natutuyo. Pero kapag laging inaalagaan kahit sa maliliit na paraan, mas lalo itong lumalago at sumisigla. Unahin na natin ang pinaka-basic na gawain pero napaka-epektibo. Paglalakad. Oo, simpleng lakad lang. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit, hindi mo kailangan ng malayong lugar, at hindi rin kailangan ng mahabang oras. Kahit 10 minuto lang araw-araw ay malaking tulong na. May kakilala akong tatay na dati halos hindi makalakad ng matagal dahil sa pananakit ng tuhod. Sinimulan niya ang paglalakad sa loob ng bakuran araw-araw. Una, 3 minuto lang. Pagkatapos ng ilang linggo, naging 5 minuto hanggang umabot ng 20. Alam mo ba ang nangyari? Hindi na siya mabilis hingalin. Nabawasan ang sakit ng tuhod at mas naging magaan ang pakiramdam niya. Ang sikreto, consistency. Hindi kailangang biglaan o sobra. Ang importante ay araw-araw mong ginagawa. Bukod sa lakad, napakahalaga rin ng stretching o simpleng pagunat ng katawan. Madalas nating maramdaman ang paninigas ng leeg, balikat at likod, lalo na kung matagal na nakaupo o nakahiga. Kapag hindi natin ginagalaw ang mga kasukasuan, mas lalo itong tumitigas. Subukan mong maglaan ng 5 minuto pagkagising para mag-unat. Iikot ang leeg dahan-dahan, iangat ang mga braso, iunat ang mga binte. Isang simpleng halimbawa, may kilala akong lola na halos hindi maitaas ang kanyang kamay para magsuklay ng buhok. Nang sinubukan niyang gawin ang banayad na stretching araw-araw, unti-unti niyang nabawi ang galaw ng kanyang braso. Hindi siya naging atleta, pero naging mas madali para sa kanya ang mga simpleng gawain tulad ng pagluluto, paglalaba at pagsuklay. Sa edad na may kahinaan na, malaking bagay na iyon. Ang isa pang madalas nakakalimutan pero napakahalaga ay ang pag-inom ng sapat na tubig. Maraming matatanda ang hindi na gaanong nauuhaw, kaya madalas nakakalimutan uminom. Pero tandaan, kapag kulang ang tubig sa katawan, mas madaling sumakit ang ulo, manghina at mahilo. Isa ring panganib ang dehydration lalo na sa mainit na panahon. Kaya simpleng gawain lang, uminom ng 1 baso pagkagising, 1 bago kumain at 1 bago matulog. Kung gagawin mo ito araw-araw, mapapansin mong mas maliwanag ang isip at mas magaan ang pakiramdam mo. May isa akong kilalang lolo na dati laging hilo at mabagal kumilos. Nang sinabihan siyang uminom ng sapat na tubig araw-araw, malaking ginhawa ang naramdaman niya. Minsan simpleng baso ng tubig lang pala ang kulang. Ngayon baka isipin mo, paano kung mabilis akong mapagod? Paano kung hindi ko kayanin? Tandaan mo, hindi mo kailangang makipagpaligsahan. Hindi ito tungkol sa bilis o haba ng lakad o sa dami ng stretching. Ang mahalaga ay magsimula. Kahit 3 minuto lang na lakad sa unang linggo o 2 galaw ng stretching ay mas mabuti kaysa wala. Ang katawan ay parang makina. Mas gumaganda ang takbo kapag laging ginagamit. Kapag natutunan mong gawin ang maliliit na bagay, unti-unti ring lalaki ang kakayahan mo. Parang pagtatanim ng buto. Sa una maliit, halos hindi mo makita ang bunga. Pero sa araw-araw na pag-aalaga, tumutubo, lumalaki at namumunga.
Ang mga simpleng gawain na ito ay parang puhunan sa sarili. Hindi mo agad makikita ang resulta sa unang linggo, pero kapag tuloy-tuloy, makikita mo ang pagbabago. Mas humahaba ang pasensya, mas lumalakas ang resistensya, at mas gumaganda ang tulog. At sa huli, mas nagiging masaya ang pamumuhay. Dahil kapag malusog ang katawan, mas kaya mong makisama sa pamilya, makapiling ang mga apo, at gawin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Kaya mga tatay at nanay, huwag nating baliwalain ang simpleng lakad, stretching, at pag-inom ng tubig. Baka akala mo, maliit na bagay lang ito. Pero kapag pinagsama-sama araw-araw, nagiging napakalakas na sandata laban sa sakit at panghihina. Ang tunay na sikreto sa mas malusog na katawan ay hindi nasa mamahaling reseta, kundi nasa maliliit at simpleng gawain na paulit-ulit nating ginagawa. Sa susunod na bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang iba pang gawain na hindi lang nakakatulong sa katawan, kundi pati na rin sa ating isipan at damdamin. Dahil ang tunay na kalusugan ay hindi lamang pisikal kundi pati emosyonal at mental. Kaya huwag kang aalis dahil mas lalo pang magiging kapaki-pakinabang ang mga susunod na tips. Kung nakarating ka pa hanggang dito, gusto kong malaman na kasama pa rin kita. Kaya i-comment mo sa baba ang salitang lakadin stretch tubig para alam kong nandyan ka pa at seryoso ka talagang alagaan ang iyong kalusugan. Kung nagustuhan mo ang unang bahagi kung saan napag-usapan natin ang kahalagahan ng paglalakad, simpleng stretching at pag-inom ng tubig, ngayon naman ay dadalhin ko sa iyo ang iba pang gawain na kayang-kaya mong isama sa araw-araw. Mga gawain na hindi lang pampalakas ng katawan, kundi pwedeng magdulot ng saya at ginhawa sa isip. Tandaan mo, tatay at nanay, ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pisikal na lakas, kundi pati sa kasiglahan ng puso at kalinawan ng isipan. Subukan muna nating pag-usapan ang isa sa pinakamadaling gawin pero madalas nating nakakalimutan, ang paghinga ng tama. Oo, simpleng paghinga lang, baka iniisip mo, humihinga naman ako araw-araw, bakit ko pa iintindihin? Ang totoo, karamihan sa atin lalo na kapag laging nakaupo o nakayuko, ay mababaw lang kung huminga. Ang mababaw na paghinga ay hindi sapat para makakuha ng tamang dami ng oxygen ang ating katawan. Kapag kulang ang oxygen, mas madaling mapagod, sumakit ang ulo, at mawalan ng konsentrasyon, kaya simpleng gawain lang. Maglaan ng 5 minuto bawat umaga para sa malalim na paghinga. Umupo ng tuwid, isara ang mga mata, at huminga ng dahan-dahan. Humigop ng hangin sa ilong, punuin ang tiyan, at dahan-dahang ilabas sa bibig. Ulitin ito ng 10 beses, para kang nagre-restart ng katawan mo. Para bang binibigyan ng sariwang hangin ang utak at puso. May isang lola akong nakausap dati. Sabi niya mula nang gawing routine ang deep breathing tuwing umaga, nabawasan ang pagkahilo niya at mas naging kalmado siya kahit sa mga stressful na sitwasyon. Simpleng paghinga lang pala ang solusyon. Isa pa sa mga dapat isama sa araw-araw ay ang banayad na pag-ehersisyo gamit ang sariling bigat ng katawan. Hindi ko sinasabing magbuhat ka ng mabibigat na bakal o mag-gym. Ang ibig kong sabihin ay mga simpleng galaw tulad ng pag-upo at pagtayo mula sa upuan ng paulit-ulit o ang pag-angat ng mga binti habang nakaupo. Halimbawa, subukan mong umupo sa isang matibay na upuan. Pagkatapos ay tumayo ng hindi humahawak at umupo ulit. Gawin ito ng 5 beses sa simula. Kapag nasanay ka na, dagdagan mo paunti-unti. Ang galaw na ito ay nakakatulong palakasin ang hita at tuhod at napakahalaga nito para maiwasan ang pagkadulas at pagkahulog. Sa totoo lang, isa sa pinakamalaking panganib ng matatanda ay ang matumba. Pero kung palalakasin natin ang mga binti at balanse, mas ligtas tayo sa araw-araw. May isa akong tatay na kakilala. Lagi siyang nahihirapan kapag kailangang tumayo mula sa kama o upuan. Pero nang gawing routine ang simpleng upo tayo exercise, unti-unti niyang nagawang makatayo ng mas madali. At alam mo ba ang epekto nito sa kanya? Naging mas kumpiyansa siya. Hindi na siya kinakabahan na baka matumba o mahulog.
Minsan hindi lang katawan ang lumalakas kundi pati loob. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa pang simpleng gawain na nakakaapekto hindi lang sa katawan kundi pati sa pakiramdam, ang pagtawa. Oo, tama ang narinig mo. Ang pagtawa ay isa ring ehersisyo. Kapag tumatawa tayo, gumagalaw ang mga kalamnan sa mukha, gumaganda ang daloy ng dugo, at naglalabas ang katawan ng tinatawag na happy hormones o endorphins. Kapag mas marami kang endorphins, mas magaan ang pakiramdam mo at mas mababa ang stress. Kaya kung matagal ka nang hindi tumatawa ng malakas, subukan mong manood ng nakakatawang palabas, makipagkwentuhan sa mga apo o balikan ang mga masasayang alaala kasama ang pamilya. May isang grupo ng matatanda sa isang barangay na kilala ko. Tuwing hapon nagkikita sila at nagkukwentuhan ng mga biro at nakakatawang karanasan. Hindi man sila nag-eehersisyo tulad ng kabataan, pero ang halakhak nila ay nagsisilbing pampahaba ng buhay. Kaya huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang masayang tawa. At para mas mapalakas pa ang katawan, isa pa sa mga simpleng gawain ay ang pagkuha ng kaunting sikat ng araw tuwing umaga. Alam mo ba na napakahalaga ng vitamin D para sa mga buto at immune system? Kadalasan, ang mga matatanda ay kulang sa vitamin D dahil bihira nang lumabas ng bahay. Pero hindi mo kailangang magbilad ng matagal. Sapat na ang 10 hanggang 15 minuto ng araw sa umaga bago sumikat ng todo ang init. Maaari kang maglakad-lakad sa bakuran, magdilig ng halaman, o simpleng umupo sa teres habang nagkakape. Ang liwanag ng araw ay parang natural na gamot para sa katawan at isipan. Kapag may sikat ng araw, mas gumaganda ang mood, mas malinaw ang isip at mas matibay ang buto. May lola akong kilala na dati ay laging mababa ang energy at mabilis mapagod. Nang simulan niyang magpaaraw tuwing alas 8 ng umaga habang nagdidilig ng halaman, unti-unti siyang naging mas masigla at masarap ang tulog niya sa gabi. Ngayon, baka sabihin mo, paano kung hindi ko magawa lahat agad? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kailangan na sabay-sabayin. Ang mahalaga ay piliin mo ang isa o 2 bagay na kaya mong simulan ngayon. Pwede mong gawin ang deep breathing bago mag-almusal, o kaya mag-umpisa ng upo tayo exercise tuwing tanghali, o simpleng lumabas para magpaaraw bago mag-agahan. Kapag unti-unti mong isinama ang mga ito sa routine mo, makikita mong mas gumagaan ang pakiramdam mo araw-araw. Ang mahalaga, tatay at nanay, ay huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang katawan ay may kakayahan pa ring magbago at lumakas kahit sa edad na 60, 70 o 80. Ang sikreto ay nasa maliliit na hakbang na ginagawa natin ng tuloy-tuloy. Ang deep breathing, simpleng bodyweight exercises, pagtawa at pagbilad sa araw ay mga gawain na madaling gawin pero may napakalaking epekto sa kalusugan. Para itong maliliit na piraso ng puzzle na kapag pinagsama-sama, bubuo ng mas masigla at malusog na buhay. At sa susunod na bahagi, mas tatalakayin natin ang mga gawain na may kinalaman naman sa pagkain at nutrisyon. Dahil hindi lang sa galaw at sikat ng araw nakukuha ang lakas, kundi pati sa mga pagkain na isinasama natin sa hapagkainan. Doon natin aalamin kung ano ang mga simpleng pagkain na makakatulong para mas lumakas at humaba ang buhay ng mga tatay at nanay. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka talagang gustong palakasin ang iyong katawan. Kaya gusto kong makita na kasama ka pa rin sa ating usapan. I-comment mo sa baba ang salitang hingatawa araw para alam kong sumusunod ka pa sa ating mga simpleng gawain para sa mas malusog na katawan. Kung napansin mo, sa mga naunang bahagi ay puro galaw at simpleng gawain. Ang pinag-usapan natin, paglalakad, stretching, paghinga, pagtawa at pagpapaaraw. Pero syempre, hindi kumpleto ang pagiging malusog kung hindi natin pag-uusapan ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng araw-araw na buhay, ang pagkain. Ang totoo, tatay at nanay, ang kinakain natin ay may direktang epekto sa ating lakas, tibay ng katawan at haba ng buhay. Kaya ngayon, tutok ka dahil pag-uusapan natin ang mga simpleng pagkain at nutrisyon na kayang-kaya mong gawin kahit nasa bahay lang. Magsimula tayo sa gulay.
Maraming matatanda ang hindi masyadong mahilig kumain ng gulay, lalo na kung nasanay na sa karne o matatamis na pagkain. Pero alam mo ba na ang gulay ay parang natural na gamot? Halimbawa, ang malunggay. Halos lahat ng bahagi nito ay may benepisyo. Dahon, bunga at kahit buto. Mayaman ito sa calcium at iron na nakakatulong sa buto at dugo. May kilala akong lola sa probinsya na araw-araw naglalagay ng malunggay sa tinola at monggo. At kahit lampas 80 na siya, malakas pa rin siyang kumilos sa bukid. Hindi siya nakaasa sa mamahaling vitamins dahil ang gulay mismo ang nagsilbing bitamina niya. Isa pang gulay na dapat isama ay ang kalabasa. Bukod sa mura, ito ay puno ng beta-carotene na nakakatulong para luminaw ang paningin. Kaya kung gusto mong manatiling malinaw ang mata kahit tumatanda, huwag kalimutang isama ang kalabasa sa iyong mga ulam. Maaaring gawing ginata ang kalabasa, nilaga o simpleng pinakbet. May isang tatay akong nakausap na halos araw-araw may kalabasa sa mesa nila. Sabi niya, kahit may edad na siya, hindi pa rin gaanong malabo ang kanyang mata kumpara sa mga kaibigan niyang halos di na makabasa. Simpleng gulay lang pala ang sikreto. Bukod sa gulay, mahalaga rin ang prutas. Pero tandaan, hindi lahat ng prutas ay pareho ang epekto. Ang mas maganda para sa matatanda ay yung mayaman sa fiber at natural na tamis. Halimbawa, ang saging. Napakadaling hanapin, mura, at nakakatulong laban sa constipation. Kapag regular ang pagdumi, mas magaan ang pakiramdam at iwas sa sakit ng tiyan. Isa pa ay ang papaya, na bukod sa fiber ay may enzymes para mas mabilis matunaw ang pagkain. May lolo akong kakilala na araw-araw kumakain ng kalahating papaya sa umaga. Sabi niya mas magaan ang tiyan niya at hindi na siya nahihirapang dumumi. Nakangiti pa siyang nagsabi, mas mura pa kaysa gamot, mas masarap pa. Pag-usapan din natin ang protina. Maraming matatanda ang nagkakasakit dahil mahina ang kalamnan. Kapag mahina ang muscles, mas madaling matumba at mas mabagal gumaling kapag nagkasakit. Kaya napakahalaga ng protina sa pagkain. Hindi mo naman kailangang bumili ng mamahaling karne araw-araw. Ang itlog, tokwa at munggo ay mura pero mayaman sa protina. Halimbawa, ang munggo na may malunggay at kaunting tinapa ay isa ng kumpletong ulam. May kilala akong lola na tuwing Biyernes ay gumagawa ng ginisang munggo. Hindi lang siya busog, kundi ramdam niyang mas may lakas siya sa tuwing naglalakad papuntang palengke. Ang simpleng pagkain pala ay nagsisilbing puhunan ng katawan para manatiling malakas. Isa pang tip para sa pagkain ay ang pag-iwas sa sobrang alat at asukal. Alam kong mahirap ito, lalo na kung nasanay na tayo sa mga pagkaing maalat o matatamis. Pero tandaan mo, ang sobrang alat ay nagdudulot ng high blood at ang sobrang tamis ay pwedeng magdulot ng diabetes. Kaya unti-unti, bawasan ang paggamit ng asin at asukal. Halimbawa, kung dati ay 3 kutsara ng asukal ang nilalagay mo sa kape, subukan mong gawin 2 muna hanggang maging 1 na lang. Kung dati ay puro instant noodles ang kinakain, bawasan ito at palitan ng sabaw na may gulay. Hindi mo kailangang alisin agad, basta unti-unting bawasan para masanay ang panlasa. May tatay akong kilala na dati ay sobrang hilig sa soft drinks. Nang dahan-dahan niyang bawasan hanggang tuluyan ng iwasan, napansin niyang hindi na siya madaling hingalin. Hindi pala gamot ang kailangan niya kundi disiplina sa pagkain. Kasabay ng pagkain, napakahalaga rin ng tamang oras ng pagkain. Maraming matatanda ang sanay kumain ng 1 beses lang sa isang araw o late na kumakain sa gabi. Ang resulta, nagkakaroon ng hyperacidity, hirap sa pagtulog o mabilis magutom sa 10 oras ng gabi. Kaya simpleng gawain lang, kumain sa tamang oras. 3 beses sa isang araw kung kaya at maglagay ng maliit na healthy snacks sa pagitan. Hindi kailangang mamahalin, saging, mani, o kahit kamote ay sapat na. Kapag regular ang oras ng pagkain, mas nagiging balanse ang asukal at lakas ng katawan. Para bang binibigyan mo ng tamang ritmo ang makina ng iyong katawan. Ngayon, baka iniisip mo, paano kung gipit ang budget? Naiintindihan ko yan.
Kaya ang payo ko ay piliin ang mga pagkaing mura pero masustansya. Hindi kailangang bumili ng imported na prutas o supplements. Ang mga gulay at prutas na galing mismo sa palengke o bakuran ay sapat na. Ang sikreto ay nasa tamang pagpili at paghahanda. May mga senior na kilala ko na nagtatanim ng simpleng gulay sa bakuran, kamatis, talbos ng kamote, malunggay. Bukod sa mura, siguradong malinis at sariwa pa. At higit sa lahat, may kasamang saya ang pagtatanim dahil para ka na ring nag-eehersisyo habang inaalagaan ang halaman. Kung mapapansin mo, lahat ng mga binanggit natin ay simple at mura lang gawin. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para maging malusog. Ang kailangan lang ay disiplina at determinasyon. Ang pagkain ay hindi lang pampabusog, kundi gamot at proteksyon ng katawan laban sa sakit. At kapag natutunan mong piliin ang tama, mas hahaba ang buhay, mas magiging masaya ang pamumuhay, at mas marami kang oras para makasama ang mga mahal mo sa buhay. At sa susunod na bahagi, mas palalalimin pa natin ang usapan. Hindi lang kasi pagkain at ehersisyo ang mahalaga, kundi pati ang kalusugan ng ating isipan at puso. Dahil kahit gaano kalakas ang katawan, kung laging mabigat ang loob at puno ng problema ang isip, mahirap pa ring maging tunay na malusog. Kaya sa part 4, pag-uusapan natin kung paano mapapanatili ang positibong pananaw at malusog na emosyon kahit sa pagtanda. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, gusto kong makita na seryoso ka pa rin sa ating misyon para sa mas malusog na katawan. Kaya i-comment mo sa baba ang salitang gulay, prutas, protina para alam kong kasama ka pa rin hanggang sa puntong ito. Kung nakasama mo ako hanggang ngayon, napansin mo siguro na hindi lang katawan ang ating tinututukan. Oo, mahalaga ang paglalakad, stretching, pag-inom ng tubig, paghinga, pagtawa, sikat ng araw at tamang pagkain. Pero may isa pang aspeto ng ating kalusugan na madalas nakakaligtaan ng maraming matatanda. Ang kalusugan ng isipan at damdamin. Dahil kahit gaano kalakas ang katawan, kung ang isip ay puno ng bigat, stress at lungkot, mahirap pa ring maging tunay na malusog. Kaya sa bahaging ito, tatalakayin natin ang mga simpleng gawain para alagaan ang ating utak at puso. Magsimula tayo sa isa sa pinakamabisang paraan, ang pagkakaroon ng pasasalamat araw-araw. Baka iniisip mo, paano makakatulong ang simpleng pasasalamat? Ang totoo, malaki ang epekto nito. Kapag natutunan mong pahalagahan kahit ang maliliit na bagay, mas nagiging magaan ang pakiramdam mo. Halimbawa, paggising sa umaga, imbes na isipin agad ang mga problema, subukan mong isa-isahin ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Pwedeng ito ay kasing simple ng masarap na agahan, ngiti ng apo, o simpleng lakas para makabangon. May isang lolo akong nakausap na araw-araw nagsusulat ng isang pangungusap tungkol sa bagay na nagpapasalamat siya. Sabi niya, mas naging kalmado ang puso niya, mas kumonti ang inis at galit, at mas madali siyang ngumiti. Hindi mo kailangan ng mamahaling notebook o oras. Simpleng pagkilala lang sa biyaya ng buhay ay sapat na para magaan ang loob. Isa pa sa napakahalagang gawain ay ang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa kapwa. Napapansin mo ba na mas masaya at mas magaan ang araw kapag may kausap ka? Maraming matatanda ang nakakaramdam ng kalungkutan dahil bihira nang may bumisita o makausap. Pero huwag mong hayaang kainin ka ng katahimikan. Gumawa ka ng paraan para makausap ang iba kahit sa maliit na paraan. Maaring tawagan ng anak o apo, makipagkwentuhan sa kapitbahay, o makisali sa mga simpleng aktibidad sa barangay. May isang lola akong kilala na laging nasa tapat ng bahay tuwing hapon, nakaupo lang at nakikipagkwentuhan sa mga dumaraan. At alam mo ba, ang simpleng usapan na iyon ang nagsilbing pampalakas ng kanyang araw. Hindi lang katawan ang lumalakas, kundi pati puso kapag may nakakausap at nararamdaman mong hindi ka nag-iisa. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng bago. Marami ang nagsasabi, matanda na ako, wala na akong kailangang matutunan. Pero hindi totoo yon. Ang utak ay parang kalamnan. Kapag ginagamit,
tumatagal. Kapag hindi ginagamit, mabilis humina. Kaya simpleng gawain lang. Subukan mong matutong magluto ng bagong ulam, magtanim ng ibang gulay, o kahit magbasa ng bagong libro o dyaryo araw-araw. May isang tatay na kilala ko, edad 75, natutong gumamit ng cellphone at social media dahil gusto niyang makita ang mga apo niya online. Sa una, nahirapan siya, pero nang natutunan niya, mas naging masaya siya at mas naging konektado sa pamilya. At higit pa roon, mas naging aktibo ang kanyang isipan. Kaya huwag mong sabihing, huli na para sa akin. Hindi kailanman huli para matuto. Isa rin sa mga simpleng gawain para alagaan ang isipan ay ang pakikinig ng musika. Alam mo ba na ang musika ay may kapangyarihang magbago ng mood? Kapag malungkot ka at nakikinig ka ng masayang tugtugin, unti-unting gumagaan ang pakiramdam. Kapag pagod ka at nakikinig ng mabagal at tahimik na musika, nagiging kalmado ang isipan mo. Maraming matatanda ang nagsasabing, kapag naririnig nila ang mga lumang kanta noong kabataan nila, bumabalik ang masasayang alaala. Kaya subukan mong maglaan ng ilang minuto araw-araw para makinig sa musika na nagpapasaya sa iyo. Hindi mo kailangan ng mamahaling speaker, kahit simpleng radyo ay sapat na para pasayahin ang puso. At huwag nating kalimutan ang pananalangin o pagmumuni-muni. Para sa maraming matatanda, ang pananampalataya ay nagsisilbing sandigan. Kapag nagdarasal ka, para bang ibinababa mo ang bigat ng iyong dibdib at ibinibigay ito sa mas mataas na kapangyarihan. Hindi lang katawan ang gumagaan kundi pati kaluluwa. May lola akong kilala na araw-araw nagdarasal ng rosaryo. Sabi niya, mas nagiging payapa ang kanyang isip, mas matibay siya sa pagsubok at mas nakakayanan niya ang mga hamon ng buhay. Hindi mo kailangang gumastos o umalis ng bahay. Kahit ilang minutong panalangin ay sapat na para bigyan ka ng lakas ng loob. Ngayon baka iniisip mo, paano kung mag-isa lang ako sa bahay? Tandaan mo, hindi ka kailangang maging mag-isa sa pakiramdam. Kahit simpleng sulat o tawag sa mahal sa buhay ay nakakatulong na. Maaari ka ring sumali sa mga grupo ng matatanda sa barangay kung saan nagkakaroon ng mga aktibidad tulad ng sayawan, kantahan o simpleng laro. Kapag may kasama ka, mas nagiging masaya ang bawat gawain. At higit sa lahat, mas nababawasan ang kalungkutan at takot. Isa pang napakahalagang gawain ay ang pagtulog ng maayos. Maraming matatanda ang nahihirapan makatulog o laging nagigising sa madaling araw. Ang resulta, pagod sa araw at mahina ang katawan. Kaya gawin mong gawain ang pagtulog sa tamang oras at iwasan ang mga nakakasira ng tulog tulad ng kape o sobrang cellphone bago matulog. Maglaan ng oras para mag-relax bago humiga. Pwedeng makinig ng tahimik na musika o magdasal. Kapag sapat ang tulog, mas malinaw ang isip, mas malakas ang katawan, at mas masigla ang araw. Tulad ng lola na kilala ko, sabi niya dati 3 oras lang ang tulog niya at laging masungit. Pero nang ayusin niya ang kanyang routine, maagang kumakain ng hapunan, nagdarasal bago matulog at hindi na nagkakape sa gabi, mas humaba ang kanyang tulog at mas gumanda ang pakiramdam niya sa umaga. Kung mapapansin mo, lahat ng ito ay hindi nangangailangan ng malaking pera. Pasasalamat, pakikipag-usap, pag-aaral ng bago, pakikinig ng musika, pananalangin, at tamang tulog. Lahat ito ay simpleng gawain na may malaking epekto sa ating emosyon at isipan. At kapag mas payapa at masaya ang isip, mas malakas din ang katawan. Tandaan mo, tatay at nanay, ang isip at katawan ay magkaugnay. Kapag isa ang mahina, nadadamay ang isa. Kaya alagaan natin ang parehong aspeto para mas maging buo ang ating kalusugan. At sa susunod na bahagi, matatapos na natin ang ating paglalakbay. Pag-uusapan natin ang mga huling paalala at payo kung paano pagsasama-samahin ang lahat ng simpleng gawain na ito para makabuo ng mas masaya, mas mahaba at mas masiglang buhay. Huwag kang aalis dahil ang Part 5 ay magsisilbing inspirasyon at pampalakas ng loob na tiyak na kakailanganin mo. Kung nandito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka talagang alagaan.
Hindi lang ang iyong katawan, kundi pati ang iyong isipan at puso. Kaya i-comment mo sa baba ang salitang isip puso payapa para malaman kung kasama pa rin kita sa ating misyon tungo sa mas malusog na pamumuhay. Nakarating ka na sa huling bahagi ng ating usapan at kung nandito ka pa, ibig sabihin ay seryoso ka talagang gustong alagaan ang iyong katawan, isipan at puso. Sa mga naunang bahagi, pinag-usapan natin ang simpleng mga gawain tulad ng paglalakad, stretching, pag-inom ng tubig, tamang paghinga, pagtawa, pagpapaaraw, pagkain ng gulay at prutas, protina, pag-iwas sa sobrang alat at tamis, at syempre ang pag-aalaga ng isipan sa pamamagitan ng pasasalamat, pakikipag-usap, musika, panalangin at tamang tulog. Ngayon, pagsasama-samahin natin ang lahat ng ito para makita mo kung paano nagiging isang buong larawan ng mas malusog at mas masayang pamumuhay. Isipin mo ang isang araw ng isang senior na nagsasabuhay ng lahat ng ito. Gumising siya sa umaga, uminom ng isang basong tubig at naglaan ng ilang minuto para sa malalim na paghinga. Pagkatapos lumabas siya sa bakuran para magpaaraw habang nagdidilig ng mga halaman. Habang ginagawa iyon, naglalakad-lakad siya ng kaunti. Pinapagalaw ang mga binti at katawan. Pagbalik sa loob, nag-unat ng braso at leeg. Tapos naghanda ng simpleng almusal na may prutas at gulay. Sa kalagitnaan ng araw, gumawa siya ng ilang upo tayo exercise para palakasin ang tuhod. At bago kumain ng tanghalian ay nagpasalamat muna sa simpleng biyaya ng pagkain. Sa hapon, nakipagkwentuhan siya sa mga kapitbahay o tumawag sa apo at nagtawanan sila ng masaya. Sa gabi, nagdasal siya bago matulog, nakinig ng kaunting musika at natulog ng mahimbing. Kung titingnan mo, wala namang mamahaling bagay dito. Pero ang epekto nito, malakas ang katawan, mas payapa ang isip, mas magaan ang damdamin at mas masarap ang buhay. Ngayon baka sabihin mo, ang dami naman yan, baka hindi ko kayanin lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang gawin ang lahat agad-agad. Ang sikreto ay nasa dahan-dahan at tuloy-tuloy na pagsisimula. Piliin mo ang isa o dalawang gawain na sa tingin mo ay kaya mong gawin ngayon. Kapag naging routine na ito, idagdag ang isa pa. Halimbawa, magsimula ka muna sa pag-inom ng tubig at simpleng paglalakad. Kapag nasanay ka na, idagdag ang stretching o deep breathing. Sa susunod, unti-unting ayusin ang pagkain. Hanggang sa hindi mo namamalayan, marami ka nang nagagawa araw-araw para sa iyong kalusugan. Parang bahay na itinatayo, hindi agad tapos sa isang araw. Pero kapag araw-araw may dagdag, natatapos din at matibay pa. Mahalaga ring tandaan na ang mga gawain na ito ay hindi lang para sa katawan, kundi para rin sa pakiramdam ng dignidad at kasiyahan. Kapag kaya mong maglakad ng hindi agad napapagod, mas kaya mong sumama sa lakad ng pamilya. Kapag mas maayos ang tulog, mas mahaba ang pasensya at mas maganda ang mood. Kapag malusog ang isipan at may pasasalamat sa puso, mas nagiging magaan ang lahat ng bagay. At sa bawat simpleng hakbang, mas nagiging masaya ka at mas nagiging masaya rin ang mga tao sa paligid mo. Dahil ang kalusugan mo ay hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga mahal mo sa buhay na gustong kasama ka pa ng mas matagal. May isang tatay akong nakausap na sabi niya dati ay laging mabigat ang pakiramdam niya. Madali siyang mapagod, madalas sumakit ang katawan at parang wala na siyang gana sa buhay. Pero nang unti-unti niyang sinimulan ang mga simpleng gawain, lakad sa umaga, kaunting stretching at pag-inom ng tubig, unti-unti niyang naramdaman ang pagbabago. Nadagdagan pa nang ayusin niya ang kanyang pagkain at inalagaan ang tulog. Ngayon, sabi niya, mas masigla na siya, mas nakakapaglaro na sa mga apo at mas payapa ang kanyang loob. Hindi na siya nag-aalala araw-araw kung hanggang kailan siya tatagal dahil alam niyang ginagawa niya ang tama para sa kanyang katawan at isip. Ito ang magandang epekto ng simpleng disiplina at determinasyon. Kaya ang mensahe ko sa iyo, tatay at nanay, ay simple lang. Huwag mong isipin na huli na ang lahat. Hindi mahalaga kung anong edad mo ngayon, kung 70 ka na, 80 o 90. Habang may oras pa,
may pagkakataon pang baguhin at ayusin ang pamumuhay mo. Kahit maliit na hakbang kapag ginawa mo ng tuloy-tuloy ay magdadala ng malaking resulta. Tandaan mo, hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging mas malusog at mas masaya araw-araw. At higit sa lahat, gawin mo ito hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Para mas matagal ka pang makasama ng iyong asawa, anak at apo. Para mas marami ka pang alaala na mabubuo kasama nila. Ang bawat simpleng gawain ay parang puhunan sa kinabukasan, puhunan para sa mas mahaba, mas masaya, at mas makabuluhang buhay. Kung napakinggan mo ang lahat ng 5 bahagi ng ating usapan, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin ay may malasakit ka sa sarili mong kalusugan at handa kang gumawa ng paraan para mas mapabuti ang iyong buhay. Ang huling paalala ko ay ito. Gawin mong araw-araw na gawain ang mga simpleng hakbang na ito. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong plano. Ang kailangan lang ay konsistensya, pasensya at positibong pananaw. Kapag ginawa mo ito, hindi lang katawan ang lalakas kundi pati isipan at puso. At sa huli, mas masarap ang bawat araw ng iyong pagtanda. Bago tayo magtapos, gusto kong marinig mula sa iyo. Kung nandito ka pa hanggang sa huling bahagi ng ating pag-uusap, i-comment mo sa baba ang salitang buhay lakas saya para alam kong nakumpleto mo ang buong paglalakbay na ito kasama ko. At kung gusto mo pang matuto ng mas maraming tips para sa mas masayang pagtanda, huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-subscribe ang channel, at pwede mo ring ibahagi sa mga mahal mong senior. Sama-sama tayong maging mas malusog, mas masaya, at mas matibay sa kahit anong edad.